Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan natin. Eto mga kababayan, yung sinabi ni Sara Duterte. Ayan. Sabi ni Sara Duterte, kulang ang 6 years para ayusin ang bansa. So, ibig sabihin, yung isang buong termino ng presidente ay hindi raw maayos ang bansa. Siguro, kailangan 30 years. 30. So, ibig sabihin, kung 30 years, 5 termino na 6 years. So, ganun daw ang kinakailangan, ganun katagal para maayos ang bansa. Grabe talaga to si Sara Duterte. Parang yung sa mga kababayan, alam niyo yung sinabi niya sa DepEd nung hindi pa siya umupo kasi simula pa lang niya. Sabi niya, bigyan niyo ako ng 100 billion pesos. Aayusin ko ang ating education system. Ay sabi ni Sara Duterte, 100 billion. So hindi pa nagsisimula ng trabaho, pera agad ang iniisip. Di ba? Hindi pa nga niya nakikita yung problema sa DepEd. Meron agad siyang estimate. Bigyan mo akong 100 billion. Aayusin ko yan. Ano yung pera-pera? Mukha bang pera to? Napag-aalata tuloy mga kababayan eh. Tapos ito kulang daw ang 6 years para maayos ang bansa. Gusto niya 30 years. O kaya naman, sabi niya, 25 years na walang tulugan. So, sige nga, try mo nga. Try mo kung mabuhay ka pa pag 25 years na walang tulugan. So, ganun katindi mga kababayan ang mga pinagsasabi nito ni Sara Duterte. At biruin mo, kung sitahin mo si Presidente Bongbong Marcos na nakaupo pa lamang ng 4 na taon, kung sitahin mo, wagas. Masyado kayo nagmamadali. Tapos ikaw pala, kapag naging presidente ka, kailangan mo 30 years para baguhin ang bansa. Diba? Kung sitahin niya si Presidente Marcos, sabi niya, ilang taon na itong nakaupo, wala pa nagagawa, walang pagbabago sa bansa natin. Ganun yung mga salita ng mga DDS Sabi niya, incompetent, inefficient ang presidente. Kasi matatapos ng termino, 2 taon na lang mahigit, wala pa nagagawa. Ganun sinasabi ng mga DDS Tapos ito palang presidente ninyo, kapag naging presidente ito, 30 years. 30 years ang termino. So, dito nakikita natin mga kababayan ang binabalak nito ni Sara Duterte. Galit na galit siya doon sa People's Initiative. Kasi sabi, yung People's Initiative daw ay baka yun daw ang paraan para hindi na matanggal sa pwesto si Presidente Marcos o haba ang termino ng presidente. Pero siya naman pala yung may gusto ng gano'n. Siya naman pala yung may gusto na pumesto bilang presidente sa loob ng 30 years. Anak ng teteng yan. So ito mga kababayan, basahin natin itong nakasulat dito. Ito, umatake na yung sugapa sa posisyon. Ayan, basahin ninyo. Kita niyo ba? Ayan, maganda Basahin, yan Umatake na yung sugapa sa posisyon. Totoo namang sugapa yun. 30 years. Di paldong-paldo yan. Mga kababayan. Paldo in 30 years. Alam nyo yan. Doon pa nga lang sa DepEd Ilang taon siya nagkaroon ng confidential funds. Tapos sa Office of the Vice President, ilang taon din siya nagkaroon ng confidential funds. Di ba paldong-paldo? Ano nga lang siya, naging mayor siya ng Davao City nung naupo yung tatay niya, paldong-paldo 450 million kada taon ng kanyang confidential funds. Di mas lalo na kapag naging presidente ito, napakalaki ng confidential funds. At biruin mo, 30 years. 30 years? Grabe naman. Di paldong-paldo to. Di sobrang laki ang, nako, mabubulsa nito. Malulustay na ito. Grabe talaga. Ito mga kababayan, basahin lang natin ilang komento ng ating mga kababayan. Sabi dito ito pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo, nag-iimbento ako
Ayan o, may saltik talaga. Talagang may sayad. Tiba-tiba sa 30 years. O ayan o. Di ba? Nababasa ng ating mga kababayan kung ano ang gusto nito ni Inday Sara Duterte. Ito pa, oh wow, gusto pa yata magpahaba ng term. Hindi pa nga presidente, gusto na pong magpahaba ng serbisyo sa gobyerno. Okay lang sana kung serbisyo pero mukhang hindi serbisyo, habol nito Diba sa DepEd nga, sabi niya, bigyan mo ako 100 billion, ayusin ko yan. Di mas lalo na kapag naging presidente ito. Hindi po serbisyo. Confidential funds po, habol na ito ata Pero mo, 30 years kami confidential fund na billion-billion. Walang ya. Ibang klase, mga kababayan, sabi dito, the more years, the more money, right? Sabi dito, sige, baguhin na ang konstitusyon para sa'yo, Inday Sara, gawin ng 30 years ang term ng presidente. The more, the merrier. Budol Queen. Ayan Ang dami nagsasabi dito, suga pa nga. 30 years ang gusto. Grabe naman yan. Pabaliw ng pabaliw. Tapos kung hanapan si PBBM ng nagawa after 3 years, wagas. 3 years pa lang ang Pangulo. Marami na siya nagawa. Pero hinahanapan pa rin nila ng mga dapat gawin ng presidente. Tapos siya, 30 years. Sabi nga dito, kaya yan, mga 3 to 6 months. Sabi nga ni Duterte, di ba, bigyan mo ako 6 months, ayusin ko yung problema sa droga. Kung natapos yung 6 years, wala. Hindi naman naayos. Sabi pa rito, pambansang may sayad. Nakakasuka ang itsura. Nakakasuka ba, mga kababayan? Nakakasuka ba yung itsura? Kaya ang ganit talaga sa pwesto. Nung humihingi din ng bilyones at ayusin daw niya DepEd, budulin pa tayo. Pare-parehas tayo nang naiisip Di ba? Pare-parehas tayo nang isip, suga pa sa posisyon. Aba, matindi itong gastadora na ito. Baka kulang pa yung 6 years para limasin ang kaban ng bansa at kulang din ang 6 years para maging province of China ang Pilipinas. Ayan po yung yung mga comment ng ating mga kababayan doon sa sinabi ni Sara Duterte na gusto niyang umupo bilang presidente at aayusin niya ang bansa, kulang ang 6 years. Kailangan niya 30 years para maayos ang bansa. So, ganun po katindi itong si Sara Duterte, mga kababayan. Balak na agad ba natili sa pwesto sa loob ng 30 taon? Grabe naman talaga yun. Ito, mga kababayan, ito pong post ni Ms. Sharon Cuneta ay nag-viral po sa social media. Ito, mga kababayan. Ayan. Kita ba? Ayan, kita ba? Okay. Sabi ni Ms. Sharon Cuneta, my President, Ma'am Leni, with our President Ferdinand Marcos Jr., walang balimbingan o plastikan. Ayan, mga kababayan. Nung pumunta po si Presidente Bongbong Marcos dun po sa Naga para suportahan ang mga proyekto ng Naga City, nakita po ng ating mga kababayan ang tunay na serbisyo. Ayan po yung tunay na serbisyo, mga kababayan. Nabagamat kayo minsan nagkalaban sa politika, pero hindi po yun hadlang para magtulungan. Diba? So, dito natin makikita na dapat unahin natin ang serbisyo publiko kaysa sa sariling interes. Hindi katulad nung ginagawa ngayon ni Sara Duterte na ngayon pa lang, ang tagal-tagal pa ng election 2028, 2026 pa lang, nagdeklara ng tatakbong presidente. At kapag naging presidente, 30 years pa. 30 years gusto maging presidente. Ang kapal ng face naman na ito. 30 years. So, dito makikita natin ang tunay na serbisyo. Si Presidente Bongbong Marcos, sinasantabi yung politika para umunlad
ang bansa natin. Hindi lamang doon sa mga lugar na kung saan baluarte niya. Hindi lamang sa lugar na kung saan nandun yung kanyang mga kaalyado. Hindi po. Kahit nakalaban niya sa politika. Si Madam Leni Robredo, nakalaban niya sa politika. Si Isko Moreno, nakalaban niya sa politika. Pero tingnan ninyo yung suporta ni Presidente Bongbong Marcos sa kanila. Kasi alam niyo, kapag politika lagi iniisip niyo, walang mangyayari. Tingnan mo Sara Duterte. Matatapos na ang termino pero wala pa rin nagagawa. Tapos tatakbong presidente. Gusto niya maging presidente. Gusto pa niya 30 years. Walang mangyayari sa bansa natin mga kababayan. Gaganti lang ng gaganti yan ang iisipin niya gumante, balikan yung mga kumakalaban sa kanya. Actually, wala namang kumakalaban sa kanya eh. Alam niyo ang problema kay Sara Duterte? Yung sinasabi niya na inaapi siya, yung sinasabi na teryado siya ng Marcos government, hindi naman eh. Unang-una, sino ba nagsimula niyan? Sila nagsimula ng gulo, sila nagsimula manira. At nang nakita na teka, ito si Sara Duterte ay may ginagawang katarantaduhan at yung kanyang mga confidential fund ay hindi maayos ang paggamit, mismo COA ang nagsasabi na maraming mga anomalya sa DepEd at maging sa Office of the Vice President, lalong-lalo na sa paggamit ng confidential funds, doon siya nasira. Doon siya iniimbestigahan. Hindi naman sa ibang bagay eh. 'Di ba? Ang ganda naman sa Manila dati. Kaya lang nagsimula yan nung tinanggalan siya ng confidential funds kasi nga parang ang nangyari nalustay ng hindi maayos. 'Di ba? Hindi nga mapakilala si Mary Grace Piatos eh. So, eto ba ang gusto niyo maging presidente? 'Di ba? So sabi ni Sharon Cuneta, ito yung dapat gawin ng isang presidente. Yung walang balimbingan, walang plastikan. 'Di ba? Ito yung sabi ni megastar Sharon Cuneta. Sabi niya, Mr. President, Ma'am Leni, Attorney Leni Robredo with our President Ferdinand Marcos Jr., walang balimbingan o plastikan. Ipanaliwanag ni Cuneta na ang kanyang pahayag ay simpleng pagpapasalamat lamang sa mga sumusuporta sa kanyang mahal na lungsod at bayan. Binigyan din niya ang pagkakaiba ng balimbing, plastik at pagiging sibilisado at disente. Nako, parang may pinatamaan na naman si Miss Sharon Cuneta. Ito po kasi ang totoong pagiging sibilisado at disente. Ayon sa kanya, ang balimbing ay yaong iiwan ng tapat na samahan para sa pansariling kapakanan. Alam na this. Alam na kung sino ang pinatutukuyan. Ang tunay na nagmamalasakit ay naninindigan sa tama. Lalo na kapag natraidor at higit lalo kung para sa kapakanan ng taong bayan. Samantala, ang plastik ay kinakaibigan ng lahat para lamang sa sariling interes. Aray ko po. Aray ko po. Tamaan, wag magalit. Iginitin niya na ang pagiging sibilisado at disente ay marunong makitungo at rumispeto sa sino mang rumirespeto sa kanya nang hindi isinusuko ang sariling prinsipyo. Dagdag pa niya, let the President do his job. God bless the Philippines. Ayan mga kababayan. Sa kabuuan, ipinakita ng kanyang post ang paninindigan na maaaring magpahayag ng suporta at respeto sa iba't ibang leader nang hindi kinakailangang isang tabi ang paniniwala at prinsipyo. Ayan mga kababayan yung post ni Miss Sharon Cuneta. Ayan mga kababayan. Yan po yung mga klaseng leader na kailangan natin. Si Presidente Marcos patatapos na termino niya. At ipinakita ni Presidente Marcos na dapat hindi na pinag-usapan ng kulay. After elections, dapat hindi na pinag-usapan ng kulay. Ang gawin, maglingkod at ayusin ang bansa. Ang ginawa niya, doon sa Maynila kay Isko Moreno, kahit kalaban sa politika, nakikita naman natin ang pagtulungan ng national government at ng local government. Ganon din sa Naga City.
national government, tinutulungan ng local government. Yun pong importante. Ngayon, si Madam Leni Robredo ganun din. Si Isko ganun din. Ito yung mga leader na kinakailangan nating iluklok sa pwesto. Yung hindi yung puro politika. Ang inuuna serbisyo po sa bayan. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Gusto nyo ba ng isang gustong maging presidente na wala namang nagawa bilang vice presidente? At gusto pa 30 years? Patay tayo. Ubos ang kaba ng bayan. Ubos ang pinaghirapan ng mga Pilipino. Ubos ang buwis. Kapag ganun nang nangyari mga kababayan, 30 years, walang iya. Kapal naman ang mukha no? 30 years. Eh doon nga sa DepEd, walang nagawa. Ano yun ang gagawin mo? 15 years, ayahay ka. Tapos 15 years, doon ka pala magtatrabaho. Ay, siguro magtatrabaho naman. Mag-iipon ng confidential funds. Grabe naman yun, 30 years. Eh, gusto mo, huwag ka na umalis sa pwesto. Gusto mo hanggang mamatay ka, dyan ka na sa pwesto. Alatang swapang sa, sa kapangyarihan, no? So, ayan po mga kababayan ng ating update sa ngayon. Itong tatakbong presidente na nagdeklara na, sabi niya, kulang ang 6 years para maging maganda bansa natin. So gusto niya 30 years. Sabi ko nga, huwag ka na umalis. Gusto mo, sa'yo na. Hanggang mamatay ka, dyan ka na. Tapos sabi ni Sharon Cuneta, na patama din dito sa mga swapang sa kapangyarihan at hindi nagtatrabaho at puro politika. Sabi niya, ang sibilisado at disente ay nakikitungo at rumirespeto sa sinumang rumirespeto sa kanya na hindi sinusuko ang prinsipyo. So parang sinasabi niya yung isa hindi disente. Kasi hindi rumirespeto eh. Di ba? So, ayan lamang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.